Lahat ng tao sa palengke ng Antasari ay nagsasabing ang tindahan ng karne ni Salma ang pinakamasarap. Ngunit walang nangahas magkwento kung ano ang nakita nila noong gabing binuksan ng pulis ang kanyang freezer. Namutla ang mga opisyal. May sumuka, may humingi agad ng transfer. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita hanggang ngayon. Ang malinaw ay simula noon, ang kakaibang amoy mula sa tindahan ni Salma ay hindi na nawala. Kahit na bakante na ang kanyang tindahan, bumabalik pa rin ang amoy tuwing gabi na tila may naghihiwa pa rin ng kung ano sa dilim. Bago pa sumikat ang araw, puno na ng ingay ang palengke ng Antasari. Hiyawan ng presyo, kalansing ng timbangan, at tilamsik ng tubig mula sa sahig ng bagong walis. Sa gitna ng mga tindahan ng karne na dekada nang nakatayo, may lumitaw na isang bagong tindahan na kapansin-pansin dahil sa dami ng tao. Maliit lang ang tindahan, simpleng stainless table lang na may kupas na pulang payong, ngunit nagkakagulo ang mga mamimili. Na para bang may mas interesante pang binebenta doon kaysa sa ordinaryong karne. Si Haji Umar, isang matandang negosyante at isa sa pinakamatagal nang nagtitinda ng karne sa palengke, ay huminto sandali sa kanyang gawain para pagmasdan. Hindi niya kilala ang mukha ng bagong tindera, isang bata at magandang babae na may kutis na langsat, na lalong nagiging malinaw sa sinag ng umaga. Ang pangalan niya, ayon sa bulong-bulungan ng mga tindera, ay Salma. Simple lang ang kanyang pananamit, ngunit may kapayapaan na masyadong tahimik at mga mata na tila may distansya, kahit na magiliw ang kanyang ngiti sa bawat mamimili. Hindi si Haji Umar ang taong madaling maniwala sa kutob. Lumapit siya sa riyeso ng paggalang, nag-alok ng partnership sa karne tulad ng nakasanayan niya sa mga bagong tindera. Ngunit nang tumayo siya sa harap ng mesa ng tindahan, naramdaman niya agad ang lamig sa kanyang puso. Magandang araw, Ija. Bagong tindahan, ano, bati ni Haji Umar. Lumingon si Salma, magiliw ang kanyang ngiti, ngunit blanko ang kanyang mga mata. Hindi blanko na parang walang laman, kundi parang mga mata ng isang taong nakakakita ng dalawang bagay ng sabay. Ang totoong mundo at isang bagay na hindi nakikita ng iba. Magandang araw din po, tatay. Bagong bukas lang po, sagot ni Salma sa malambing ngunit walang emosyon na boses. Sinubukan ni Haji Umar tingnan ang karne na maayos na nakalagay sa maliit na cooler sa ilalim ng mesa. Iba ang hiwa. Masyadong maayos, masyadong pantay na parang hiniwa ng isang dalubhasa. Ngunit walang label, walang explanation, wala ring anumang tanda na nagpapakita ng uri ng karne. Anong karne ito, Ija? Tanong ni Haji Umar. Ngumiti si Salma ng bahagya. Sa pagkakataong ito, mas malapad, ngunit hindi nito ginawang mas magaan ang kapaligiran. Karne po ito na premium, tatay. Maraming may gusto, sagot ni Salma habang dahan-dahang sinasara ang cooler. Hindi siya nagdagdag ng anumang explanation. Masyadong tiwala ang kanyang saloobin. Na para bang alam niya na anumang tanong ay hindi magbabago ng interes ng mamimili. Tumango si Haji Umar. Bahagyang naintindihan, bahagyang hindi. Ngunit may kakaibang pakiramdam. Nang sarhan ni Salma ang cooler kanina, sandali ay naamoy ni Haji Umar ang mas malakas na amoy. Hindi malansa. Hindi amoy dugo kundi matamis. Masyadong matamis para sa karne. Agad na tumanggi ang kanyang isip na iproseso pa ito. Dahan-dahan siyang umatras at bumalik sa kanyang tindahan na may hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Ilang oras pagkatapos, lalong dumami ang tao sa palengke. Nagsimula nang magkaroon ng mga mamimili ang ibang tindahan, ngunit ang tindahan ni Salma ay nanatiling pinakapuno. Dumarating at umaalis ang mga mamimili. Bawat isa ay umuuwi ng isang bungkos ng karne na may kakaibang ekspresyon. Nasiyahan. Ngunit tila nahihiya na parang pakiramdam nila ay nagkasala sila sa pagtatamasa ng isang bagay. Patuloy na pinagmamasdan ni Haji Umar nang hindi niya namamalayan na huminto ang kanyang kamay sa pagtitimbang ng karne para sa kanyang customer. Ayaw niyang manghimasok. Ngunit ang kanyang instinct na naramdaman sa loob ng mga dekada sa palengke ay sumisigaw na may mali. Ngunit hindi niya alam kung ano. Hanggang sa tanghali nang medyo lumuwag ang palengke, saka lang may nangyari. Isang batang mamimili ang lumabas mula sa crowd sa harap ng tindahan ni Salma. Namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga hakbang. Lumingon siya kay Salma. Nagkuyom ang kanyang labi na tila may gustong sabihin. Ngunit, mabilis siyang naglakad na tila gustong lumayo sa tindahan hanggat maaari. Nakita ito ni Haji Umar at naramdaman niya ang masamang kutob na bumalik ng mas matindi.
May isang bagay na mapanganib na nangyayari sa palengke na ito at ang tindahan na yon ang sentro nito. Handa na siyang lumapit muli nang may bumulong sa tabi niya ng mahina, halos hindi marinig. Tatay, nakita ko po siyang mag-isa lang kanina, pero umuwi siya na parang bagong gising. Gising mula sa isang bagay. Lumingon si Haj Umar. Tinitigan ng tindera sa tabi niya ang tindahan ni Salma na may tensyonado na mukha. Tatay, sa tingin niyo po, anong karne ba talaga yan? Tahimik lang si Haj Umar at sa kanyang katahimikan ay nalaman niya ang isang bagay. Nagsisimula pa lang ang misteryo ng tindahan ni Salma at anumang nakatago sa likod ng magiliw na ngiti ng babae ay magdadala sa palengke na ito sa isang kadiliman na hindi nila inakala. At ang kadiliman na iyon ay nagsisimulang magpakita sa susunod na bahagi. Nang isa-isang napansin ng mga tindera sa palengke na ang presensya ni Salma ay hindi lamang tungkol sa pagbubukas ng bagong tindahan, kundi sa pagbubukas ng pinto sa isang bagay na mas nakakatakot. Sa loob ng isang linggo pagkatapos lumitaw ang tindahan ni Salma, ang palengke ng Antasari ay nagsimulang balutan ng kakaibang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Ang ingay ng umaga ay pareho pa rin. Patuloy pa ring sumisigaw ang mga tindera ng presyo. Ngunit may bakanting puwang sa pagitan nila na tila kakaiba. Dalawang senior na tindera ng karne ang biglang hindi na nakita. Una ay si Kuya Judy, isang matipunong lalaki na parang gatekeeper na ng palengke sa kanyang malakas na boses. Kilala siya na disiplinado. Laging dumarating bago ang azan ng madaling araw, laging umuwi ng exact 1:00 diyan, ngunit sa unang araw na hindi siya nagpakita. Inakala ng mga tindera na may sakit lang siya. Sa ikalawang araw, hindi pa rin siya nagpakita. Hindi active ang kanyang cellphone, nakakandado ang kanyang bahay. Sa ikatlong araw, nagulat ang kanyang pamilya sa pulis. Ang pangalawa ay si Tatay Tamin, ang pinakamatandang tindera ng karne pagkatapos ni Haj Umar. Maliksi. Kahit puti na ang kanyang buhok, laging may dala siyang cloth bag na naglalaman ng kanyang paboritong folding knife. Nawala siya 2 araw pagkatapos ni Judy. Katulad ng dati, walang senyales ng paglaban, walang nawawalang gamit, walang anumang bakas. Pareho silang naglaho na parang usok. Dumating ang pulis, nagsulat ng report, nagtanong sa mga tindera, saka pansamantalang isinara ang kaso sa dahilan ng posibilidad ng biglaang pag-alis o mga isyong pampamilya. Sagot na nagpatingin-tingin sa mga tindera na may pakiramdam ng pagkadismaya. Dahil alam nila na imposibleng umalis ang 2 senior na tindera ng walang pasabi. Lalo na sa mga abalang araw na tulad noon. Naramdaman ni Haj Umar ang pagkabalisa simula ng unang araw na nawala si Judy. Ngunit nang mawala rin si Tamin, lumaki ang kanyang kutob at naging takot na mahirap niyang itago. Pinagmasdan niya ang palengke na may alertong mga mata, lalo na sa direksyon ng tindahan ni Salma. At kahit ayaw niyang mag-isip ng masama, may isang bagay na nagpapahirap sa kanyang dibdib tuwing nakikita niya ang babae na naghihiwa ng karne na may galaw na masyadong pino, masyadong precise. Samantala, isang batang journalist na nagngangalang Raka ang nagsimulang pumasok sa palengke upang i-cover ang kaso ng pagkawala ng 2 tindera. Nasa 30 pa lang siya, ngunit matalas ang kanyang instinct at sanay siyang makakuha ng maliliit na detalye na hindi nakikita ng iba. Dumating siya na may dalang maliit na kamera at isang luma na notebook. Tatay Haji, gusto ko lang po magtanong. 2 senior na tindera ang nawala sa napakalapit na pagitan. Sa tingin niyo po, may nagbago ba sa palengke na ito? Natahimik si Haj Umar. Sandali niyang sinulyapan ang tindahan ni Salma na tulad ng dati ay puno ng mga mamimili. Maraming nagbago sa palengke na ito, iho, mahina niyang sagot. Pero hindi ko alam kung alin ang mahalaga, kung alin ang kutob lang. Lumingon si Raka sa parehong direksyon, tinitigan si Salma na nakayuko at naghihiwa ng karne. Siya po ba ang bagong tindera? 1 linggo pa lang. Interesting, ang daming tao sa kanyang tindahan. Masyadong tahimik. Mabilis na sagot ni Haj Umar nang hindi niya namamalayan na tumaas ang tono ng kanyang boses at kakaiba ang kanyang mga mamimili, hindi tulad ng karaniwang mga mamimili ng karne. May isinulat si Raka, kakaiba. Paano po? Umiling si Haj Umar. Ewan ko, parang hindi nila maipaliwanag kung bakit sila bumalik doon gayong hindi naman mura ang presyo. Natahimik sandali si Raka pagkatapos ay dahan-dahang naglakad na sinusubukang obserbahan ang tindahan ni Salma mula sa malayo. Ang babae ay tila perpekto bilang isang bagong tindera na magalang.
Malambing ng ngiti, maayos na galaw, malinis na pananamit. Ngunit ang kanyang mga mata, matagal na pinagmasdan ni Raka. May isang bagay na kakaiba. Isang bagay na nagpapalamig sa kanyang leeg. Na para bang may nakikita siyang isang taong gumaganap ng isang role, ngunit hindi talaga bagay sa kanya ang role na yon. Hindi nagmadali si Raka. Inubos niya ang unang 3 araw sa pagmamasid lamang sa pattern ng palengke. At habang mas pinagmamasdan niya, mas naging malinaw na simula nang lumitaw si Salma, nagbago ang ritmo ng palengke. Ilang tindera ng karne ang nagreklamo ng pagkawala ng mga customer. Ilang mamimili ang umamin na hindi nila sinasadyang dumaan sa tindahan na iyon at bumalik nang hindi nila namamalayan. Ngunit, ang pinakapansin-pansin ay ito. Si Kuya Judy at Tatay Tamin ay 2 tindera na ang kanilang mga tindahan ang pinakamalapit sa likod na pinto ng palengke. Ang ruta na pinakabihira daanan, pinakamadilim at walang sisi. Ang ruta na iyon din ang madalas daanan ni Salma tuwing umuwi. Sa ika-4 na araw ng kanyang investigasyon, may nakita si Raka na nagpahinto sa kanyang mga hakbang. Sa sulok ng likod na pasilyo malapit sa metal door, nakita niya ang isang maliit na mansa sa sahig. Hindi dugo, masyadong malinis, ngunit parang bakas ng likido na matagal nang nakakabit at pagkatapos ay natuyo na nag-iwan ng isang malabong kulay. Na para bang may isang bagay na kinaladkad doon. Ang bakas na yon ay papunta sa isang bakanteng silid na hindi na ginamit sa loob ng maraming taon. Bahagyang nakabukas ang pinto ng silid na yon, bahagya lamang, ngunit sapat upang bumilis ang tibok ng puso ni Raka. Lumapit siya. Masyadong tahimik ang pasilyo kaya't ang tunog ng kanyang mga hakbang ay parang pagtalbog. Nang halos hawakan na niya ang pinto, may isang taong malakas na isinara ang likod na metal door ng palengke. Ang tunog na iyon ay umalingaw-ngaw at nagpabalik sa kanyang sarili. Muling natahimik ang pasilyo. Ngunit bigla, nang lumingon siya, nakita niya si Salma na nakatayo ilang metro sa likod niya nang walang tunog, walang hakbang, nakatayo lang na nakatitig sa kanya. Kuya, may hinahanap ka po? Malambing ang kanyang boses, ngunit may banayad na presyon sa tanong na iyon na tila masyadong matalas na curiosity para ituring na normal. Lumunok si Raka. Hindi ate, dumaan lang. Ngumiti si Salma. Isang ngiti na tila masyadong perpekto. Pagkatapos ay may sinabi siya na nagpatayo ng balahibo ni Raka. Ang pasilyo na iyon ay hindi para sa kung sino lang. Pagkatapos sabihin yon, umalis si Salma nang hindi na lumingon na nag-iwan ng isang malabong amoy na hindi naintindihan ng karaniwang ilong ng tao. Alam ni Raka na nahawakan niya lang ang isang mapanganib na punto at alam din niya na ang pagkawala ng 2 senior na tindera ay hindi nagkataon. At tila mas maraming alam si Salma kaysa sa sinuman. Hindi inakala ni Raka na ang kanyang maliit na kahilingan sa security guard ng palengke ay magbubukas ng isang bagong pahina na mas madilim kaysa sa anumang inakala niya. Ang CCTV footage ay karaniwang naglalaman lamang ng mga larawan ng mga taong naglilipat ng gamit, mga tindera na nag-aayos ng tindahan o mga security guard na naglalakad gamit ang flashlight. Ngunit ng gabing iyon, nang buksan ng security guard na naggangalang seno ang file ng footage para sa petsa ng pagkawala ni Kuya Judy, nagbago ang kapaligiran ng control room. Ang liwanag ng monitor screen ay bumaha sa masikip na silid at ang ingay ng lumang fan sa sulok ng silid ay naging mas malakas kaysa dati. Na para bang gustong takpan ang isang bagay. Ito ay humigit kumulang 11 ng gabi, sabi ni Seno habang binibilisan ang footage. Karaniwan ng tahimik ang palengke. Ang screen ay nagpakita ng pangunahing pasilyo ng palengke na basa at walang tao. Mga dim na ilaw lamang ang nakasindi. Sa ikalawang minuto ng footage, biglang lumitaw ang isang napakakilalang figura sa sulok ng kamera si Salma. Pumasok siya mula sa likod na pinto, may dalang isang malaking bagay. Nababalutan ng itim na plastic cloth na ang haba ay halos umabot sa kanyang tuhod. Mukhang mabigat ang balutan na yon, nagiging baluktot ang kanyang balikat sa isang panig na parang may pinipigilang napakabigat na karga. Ngunit ang nagpatayo ng balahibo ni Raka ay hindi ang balutan na yon, kundi ang ekspresyon ni Salma. Hindi nagpakita ang kanyang mukha ng pagod, walang pagbabago sa paghinga, walang tanda na may dala siyang mabigat. Lumakad siya na parang ito ay ordinaryong bagay. Kakaiba, mabilis na sabi ni Raka. Hininto ni Seno ang footage. Tinitigan nila ang screen na frozen sa larawan ni Salma na hawak ang dulo ng balutan. Anong oras ito? Mahina tanong ni Raka.
11:10, ito ang oras na umuwi na ang lahat ng tindera. Kasama na si Kuya Judy, sagot ni Seno. Lagi siyang umuwi ng 1-0 yan. Lumunok si Raka. Lumapit siya sa screen na pinagmamasdan ang kanyang kamay na may hawak na balutan na yon. Kahit na malabo ang kamera, nakikita niya ang isang kahina-hinalang hugis sa loob ng tela. Isang hindi regular na hugis, ngunit malinaw na hindi lang basura. Isang bagay na nagpapabigat sa tibok ng kanyang puso. Ipagpatuloy. Gumalaw muli ang footage. Lumakad si Salma patungo sa isang kiosk na matagal nang hindi ginagamit. Ang kiosk na iyon ay nasa dulo ng likod na pasilyo, ang pinakamadilim na lugar at pinakabihira daanan ng mga tao. Patay ang ilaw nito. Ang kamera lamang ang makakakita ng anumang nangyayari sa harap ng pinto nito. Nang dumating si Salma sa kiosk na iyon, lumingon siya ng bahagya sa kamera. Na para bang alam niyang may nagmamasid sa kanya. Ngunit nanatiling blanko ang kanyang ekspresyon, nanatiling walang laman ang kanyang titig. Pagkatapos ay itinulak niya ang pinto ng kiosk na hindi dapat mabuksan. Dahil ayon sa record, ang kiosk na iyon ay nakakandado mula sa labas sa loob ng maraming taon. Bumukas ang pinto ng walang sagabal. Kakaiba ito, bulong ni Seno. Naramdaman ni Raka na tumayo ang kanyang balahibo. Pumasok si Salma na may dalang malaking balutan. Ngunit bago magsara ang pinto, nagpakita ang footage ng isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa balutan na iyon. May isang tao, isang anino ng tao, ang sumunod kay Salma papasok sa kiosk na iyon. Ang figura na iyon ay nakita lamang sandali dahil hindi precisely nakaharap ang kamera sa pinto. Ngunit, malinaw ang hugis ng silhouette nito. Matangkad, payat, kakaiba ang galaw na tila sumusunod ng walang naririnig na hakbang. Ano? Ano yon? Nanginig ang boses ni Seno. Pinalaki ni Raka ang footage, sinubukang bawasan ang noise at dagdagan ang contrast. Ngunit ang anino na iyon ay nanatiling hindi nagpakita ng mukha o detalye ng katawan. Mga malabong linya lamang ang nagpapahiwatig ng isang tao o isang bagay na sumusunod kay Salma papasok sa kiosk. Pagkatapos ay may nangyari na nagpataas agad ng tensyon sa silid. Kusa na huminto ang footage. Hindi huminto dahil natapos, hindi dahil sa sira, kundi huminto sa second nang pumasok ang anino sa kiosk. Namatay, pinukpok ni Seno ang keyboard. Subukan mong i-play ulit. Binago ni Seno ang footage. Kakaiba, ang footage ay maaari lamang i-play hanggang sa second nang halos pumasok ang figura. Pagkatapos noon, nag-corrupt ang file, naging itim ang screen na may kasamang manipis na static line na nanginginig. Hindi ito posible, sabi ni Seno. Bagong palit lang ang kamera noong nakaraang buwan. Lahat ng footage ay normal maliban dito. Tahimik si Raka. Nakatitig ang kanyang mga mata sa huling frame. Si Salma na pumasok na may dalang malaking balutan at isang figura ng anino sa likod niya. Nawala si Kuya Judy sa araw na ito, hindi ba? Tanong ni Raka. Tumango si Seno. At ang kiosk na iyon ay matagal nang hindi ginagamit. Tama. Hindi bababa sa 1-0 taon. Inisip ni Raka ang likod na pasilyo. Naalala niya ang malabong mansa sa sahig na nakita niya kahapon. Naalala niya ang masyadong matalas na tingin ni Salma nang makilala niya. At ang nagpabaliw sa kanyang isip ay ito. Walang nakakita na sinuman ang gumagamit ng kiosk na yon. Walang nakakaalam kung sino ang huling umupa. Walang nakakaalam kung sino ang dating may-ari dahil nawala ang mga archive nito dekada na ang nakalipas dahil sa baha. At ngayon ang CCTV footage ay nagpapakita ng isang bagay na hindi dapat posible. Kuya Raka, nanginginig ang boses ni Seno. Sa tingin niyo po ba may kaugnayan ito sa pagkawala rin ni Tatay Tamin? Hindi sumagot si Raka. Alam niya na ang totoong sagot ay nasa harap na ng kanyang mga mata. Ngunit hindi pa siya handa na sabihin ito. Ang alam niya lang ay isa. Ang footage na ito ay nagbukas ng pinto sa isang bagay na mas malaki, mas madilim. Bago lumabas mula sa CG room. Lumingon muli si Raka sa screen. Sa huling frame. Kahit na madilim, nakita niya ang mga mata ni Salma. Mga mata na sandaling tumingin sa kamera bago magsara ang pinto ng kiosk. Mga mata na tila nagsasabi, mas marami kang nakita kaysa sa dapat. Mahigpit na hinawakan ni Raka ang kanyang notebook.
Alam niya na nagsisimula pa lang ang investigasyon na ito at anumang nakatago sa loob ng kiosk na yon ay hindi basta-basta lalabas. Ngunit ng gabing iyon, isang bagay ang malinaw. Ang pagkawala ng dalawang tindera ay hindi ang katapusan kundi ang simula ng isang bagay na mas nakamamatay. Kinabukasan, hindi pa ganap na gumigising ang palengke ng Antasari nang may naamoy ang isang janitor na nagngangalang Guntur na nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Nagtatrabaho na siya sa palengke sa loob ng 8 taon at lahat ng amoy, patay na manok, dugo ng kambing, bulok na isda. Kahit na basura ng isang linggo ay pamilyar na sa kanya. Ngunit ang amoy na ito ay hindi tulad ng anumang naamoy niya. Hindi bulok, hindi malansa. Hindi panis. Ang amoy na ito ay parang pinaghalong matamis at mapait na lasa na kumakapit sa dulo ng dila. Na para bang ang hangin mismo ay gustong magbigay ng babala. Ang amoy na iyon ay nanggaling sa likod ng tindahan ni Salma. Precisely malapit sa malaking drainage na medyo nakatago sa ilalim ng lumang mesa. Ayaw sana ni Guntur lumapit. Mahigpit na tumanggi ang kanyang primitive intuition. Ngunit trabaho ay trabaho. Suot ang kanyang pantrabahong pantalon na may mansa ng sabon. Lumuhod siya at binuksan ang takip ng drainage. Agad siyang umatras. Hindi umaagos ang tubig sa loob ng drainage. Nakatambak na parang maitim na putik na may mga kakaibang hibla na namumuo. Ang mga hibla na iyon ay hindi tulad ng taba ng baka o ugat ng manok. Mahaba ang hugis nito. Pino ngunit matibay. Malabong kulay abo na parang balat na matagal nang nakababad. At ang pinaka nagpatayo ng balahibo ni Guntur, ang mga hibla na iyon ay magkakadikit na parang nanggaling sa isang pinagmulan. Diyos ko, bulong niya. Kumuha siya ng isang maliit na kahoy at bahagyang inangat ang hibla na iyon. Nang mayangat sa hangin, lalong lumakas ang amoy, lalong bumabaon. Agad niyang tinakpan ang ilong at ibinaba ang kahoy. Nagpa siya si Guntur na anumang iyon. Hindi niya ito itatapon kung saan-saan. Inilagay niya ito sa isang makapal na plastic bag at agad na pumunta sa opisina ng market management. Sa simula, hindi masyadong interesado ang mga management officer. Akala nila taba lang ito o tira-tirang panis na karne. Ngunit pagkatapos maamoy ang amoy, namutla ang kanilang mga mukha na parang papel. Nagpasya silang tawagan ng pulis kahit walang official report. Isang maliit na package na naglalaman ng hibla mula sa drainage ang ipinadala pagkatapos sa isang forensic expert sa syudad. 2 araw pagkatapos, lumabas ang paunang resulta at ang resulta na iyon ay nagpakagulo sa buong opisina ng market management. Hindi ito nanggaling sa anumang hayop sa palengke. Ang pangungusap na iyon ay malinaw na nakasulat sa paunang report. Hindi baka, hindi kambing, hindi manok, hindi baboy, hindi ligaw na hayop, hindi hayop gulay, hindi anumang hayop na may nakarehistrong biological data. Ibig sabihin, may isang bagay sa palengke na iyon na hindi dapat naroroon. Hindi matagal na maikakalat ang balita na ito. Sa loob ng 1 araw, kumalat ang mga tsismis sa mga tindera na parang hangin na nagdadala ng abo mula sa isang sunog na nagsisimula pa lang. Nagsimulang maghinala ang mga tindera ng isda. Nagsimulang bumulong ang mga tindera ng manok. Nagsimulang manahimik ang mga tindera ng gulay tuwing dumadaan sa tindahan ni Salma. Kahit ang mga customer na karaniwang walang pakialam ay nagsimulang magtanong kung bakit biglang nagbago ang amoy sa likod ng palengke. Si Salma mismo ay nanatiling kalmado. Masyadong kalmado. Patuloy pa rin siyang nagtitinda ng karne na may parehong magiliw na ngiti, patuloy pa ring nagbibigay ng maliliit na hiwa sa kanyang mga regular customer, patuloy pa ring inaayos ang kanyang tindahan. Walang tanda na alam niyang may kumakalat na rumor tungkol sa kanya. Ngunit, iyon mismo ang nagpakaramdam ng mas lalong hindi komportable sa maraming tindera. Dahil dapat ang isang tao na nasa sentro ng gossip ay magpapakita ng nervous na kilos. Ngunit si Salma ay hindi. Kahit kaunti. Tatay Haji, bulong ng isang tindera kay Haj Umar habang sila ay naghihiwa ng karne. Narinig niyo na po ba ang balita? Sagot ni Haj Umar nang hindi lumingon. Ang problema ngayon ay hindi kung anong hibla yon, kundi kung bakit lumabas mula sa likod na drainage ng tindahan na yon. Sa tingin niyo po ba may kaugnayan ito sa dalawang nawawala? Ang tanong na yon ay nagpahinto sa kamay ni Haj Umar. Halos mahulog ang kutsilyo. Hindi siya sumagot at ang kanyang katahimikan ang sumagot sa lahat.
Samantala, si Raka na nakakuha ng balita mula kay Seno ay agad na bumalik sa palengke na may kamera sa kamay. Nakipagkita siya kay Guntur. Hiniling na ipakita sa kanya ang lugar kung saan natagpuan ang drainage. Ang likod na pasilyo ay basa pa rin, madilim pa rin. Ang kakaibang amoy ay nakabitin pa rin sa hangin kahit na mas malabo na. Lumuhod si Raka malapit sa drainage na yon. Tiningnan ang paligid. May maliit na scratch sa sementong sahig na tila may isang bagay na kinaladkad doon. Inangat niya muli ang takip ng drainage at lumapit. Isang malabong amoy ang humipo sa kanyang ilong. Ang parehong amoy na naamoy niya nang makita niya ang pasilyo kung saan lumitaw si Salma nang walang tunog noong araw na iyon. Ang parehong amoy na laging nakapaligid sa tindahan ni Salma. Kahit na napakagaan. Ang amoy na nagpapalamig sa kanyang batok. Hindi maaaring nagkataon, bulong ni Raka. Nang tumayo siya, narinig niya ang malambing na hakbang mula sa likod. Lumingon siya. Nakatayo si Salma ilang metro mula sa kanya na tila lumabas mula sa hangin. Kuya, malambing niyang sabi. Na para bang ordinaryong tindera lang ang bumabati. May hinahanap ka pa? Hindi nakakatakot ang kanyang boses. Hindi nagbabanta ang kanyang ngiti. Ngunit ang kanyang tingin na iyon ay parang nilalabasan ang mga patong-patong na isip ni Raka. Nakikita ang nasa kanyang ulo, binabasa ang pagkabahala na kanyang itinatago. Hindi, sagot ni Raka. Gusto ko lang siguraduhin ang amoy na inirereklamo ng mga tindera. Bahagyang lumakad si Salma at ang amoy na iyon ay biglang naging malinaw, ang parehong malabong amoy ng drainage. Ang amoy na iyon ay hindi nakakapinsala, tira-tira lang. Tira-tira ng ano? Tanong ni Raka na walang emosyon. Ngumiti si Salma. Tira-tira ng mga bagay na hindi dapat nakikita ng tao. Pagkatapos noon, umalis siya na nag-iwan kay Raka sa pagkalito na halo sa pagkabalisa. Tira-tira ng mga bagay na hindi dapat nakikita ng tao. Ang pangungusap na iyon ay umikot sa ulo ni Raka sa buong araw. Alam niya na ang misteryo na ito ay hindi na lang tungkol sa dalawang nawawalang tindera. Hindi lang tungkol sa bagong tindahan, hindi lang tungkol sa kakaibang amoy. May isang bagay na mas malaki, mas matanda. Mas madilim na nakaugat sa palengke na yon. At ang baradong drainage ay maliit na bahagi lamang ng kung ano ang talagang nangyayari. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging mahirap lapitan ang tindahan ni Salma. Hindi dahil sa tumatanggi siya sa mga customer. Kundi dahil sa pila na humahaba na tila hindi natatapos. Mula madaling araw hanggang bago magsara ang palengke. Nagkakagulo ang mga mamimili. Ang ilan ay galing pa sa labas ng syudad para lang bumili ng karne na tinatawag na premium. Karne na hindi nakalagay ang pinagmulan sa singboard ng tindahan. Kung dahil sa lasa o dahil sa kakaibang magnet ni Salma. Tila may kakaibang pagdepende ang mga mamimili. Dumarating sila na may kumikinang na mata. Nanginginig ang labi na nagpipigil ng enthusiasm. Na para bang ang simpleng pag-amoy lang sa tindahan na yon ay makapagpapalimot sa kanila ng lahat ng hirap ng buhay. Si Raka, na ngayon ay madalas na nagpapanggap bilang isang ordinaryong mamimili, ay masusing pinagmamasdan ang bawat kilos. Nakita niya ang mga pangalan sa pila na halos laging pareho. Mga lalaking nasa middle age na mag-isa lang dumarating, mga batang babae na tila balisa kung hindi pa naasikaso. At ilang regular customer ng palengke na biglang umiiwas sa ibang tindahan ng karne para lang bilhin ang paninda ni Salma. Masarap talaga, sabi nila tuwing kinakausap ni Raka pagkatapos bumili. Ngunit kapag tinanong pa, ang kanilang sagot ay laging humihinto sa parehong punto. Malambot ang lasa, mabango, at ewan ko ba, gusto ko pang kumain. Walang nakapaglarawan ng lasa ng malinaw. Na para bang sila mismo ay hindi naintindihan kung ano ang nagpapabago sa karne na yon. Si Salma mismo, kapag tinanong, ay laging sumasagot ng parehong pangungusap habang malambing nang umingiti. Reseta ng pamilya. Hindi walang clue, walang dagdag na explanation. Na para bang inihanda niya ang pangungusap na iyon para takpan ang lahat ng suspisyon nang hindi nagbibigay ng puwang para sa susunod na tanong. Ngunit, habang mas maraming sumusubok na malaman, mas maraming bagay ang hindi consistent. Una, hindi naubusan ang kanyang stock ng karne. Kahit na ang ibang tindahan ay nagkukulang sa supply ng manok at baka, puno pa rin ang tindahan ni Salma. Pangalawa, bawat mamimili na bumalik para bumili sa ikalawang pagkakataon ay laging mag-isa lang dumarating.
Kahit na dati ay may kasama silang kaibigan. Pangatlo, ang mga supplier ng karne na karaniwang nagbibigay ng supply sa lahat ng tindera sa palengke ng Antasari ay hindi man lang kilala ang pangalan ni Salma. Walang nagngangalang ganoon ang kumukuha ng gamit mula sa akin. Sabi ng mga supplier na iyon nang magkasalitan ng tanungin. Lahat ng iyon ay nagpatigas sa curiosity ni Raka. May isang bagay na nakatago sa likod ng magandang mukha ni Salma. Isang bagay na mas madilim kaysa sa ambisyon lamang sa pagnenegosyo. Habang mas malalim niyang kinukutkot, mas naging malinaw ang pattern na lumalabas. Isang nakakatakot na pattern, isang pattern na ayaw niyang paniwalaan. Hanggang sa isang hapon, may napansin si Raka na nagpabagsak sa kanyang puso. Isa sa mga regular customer ni Salma. Isang lalaki na sa nakaraang linggo ay madalas na nakikita sa tindahan na yon. Ay biglang nawala sa pang-araw-araw na rutina sa palengke. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Magulo rin ang kanyang pamilya. Naramdaman ni Raka ang ivu. Ang pattern na ito ay parehong-pareho sa pattern ng pagkawala ng mga senior na tindera ng karne ilang linggo bago iyon. Ang mga nawawalang tao na iyon ay may isang pagkakatulad. Sila ay mga tao na nakita na nakikipag-ugnayan ng intensively sa tindahan ni Salma. At ngayon ang mga customer na iyon ay napalitan ng mga bagong mukha na tila mas lalong nagiging addicted. Ngunit sa likod ng dami ng tao sa tindahan, nanatiling kalmado si Salma. Masyadong kalmado para sa isang taong nasa sentro ng atensyon at hinala ng maraming tao. Walang nervous, walang presyon. Wala ring pagbabago sa ekspresyon ng mukha nang mapansin niyang madalas na siyang pinagmamasdan ni Raka. Ngumiti lang siya. Ngiti na masyadong malambing, masyadong calculated, masyadong nakakaakit. At sa isang iglap, tiyak si Raka na may isang bagay na mas malaki, mas nakakatakot. At mas pinlano kaysa sa inakala niya. Hindi lang nagtitinda ng karne si Salma. Gumagawa siya ng isang bagay na maingat na pinlano. At ang mga mamimili na patuloy na dumarating na parang langaw na lumalapit sa liwanag ay maliit na bahagi lamang ng larong ito. Ngayon na may mga ebidensya na nagsisimula ng bumuo ng sarili nito. Alam ni Raka na kailangan niyang alamin pa kung saan nanggaling ang premium mate na yon at kung sino-sino ang naging bahagi nito. Dumating ang bagong natuklasan mula sa pulis ng walang babala. Nyanig ang buong ritmo ng investigasyon na sa ngayon ay nakalutang pa rin. Sa pamamagitan ng footage ng parking camera at ulat ng mga nagroronda sa gabi. Lumitaw ang isang pangalan na hindi kailanman napasama sa listahan ng sinuman. Isang lalaking nakasuot ng black suit na laging lumalabas pagkatapos magsara ang palengke. Naglalakad ng walang tunog na parang anino na kabisado ang bawat pulgada ng lugar na yon. Walang nakarinig sa kanyang boses. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling o kung saan siya pupunta. At ang kakaiba, walang nakakita sa kanyang mukha dahil laging nakayuko siya na tila umiiwas sa mundo. Ngunit isang bagay ang sigurado. Bawat paglabas niya ay laging nagtatapos sa pagtanggap ni Salma ng isang metal suitcase na may madilim na kulay abo na kasing laki ng isang suitcase para sa medical equipment o precision tools. Inilarawan ng mga saksi ang suitcase na pareho, walang sticker, walang logo. Walang engraving, isang suitcase na masyadong malinis para sa mga gamit sa palengke sa gabi. Ang nagpakagulo sa pulis ay hindi ang suitcase, kundi ang sandali pagkatapos magpalitan ng suitcase. Bawat pagdating ng lalaking nakasuot ng black suit. Lalong dumarami ang paninda ni Salma kinabukasan ng umaga. Ang dami ay dumodoble, na parabang ang bagong supply ay dumadaloy na parang ilog sa ilalim ng lupa na hindi kailanman natutuyo. Ang stock ng karne ay dumarami hindi tulad ng ani mula sa farm, kundi parang supply na nahati na, na-sort na. At handa ng ibenta. Na parabang tumatanggap si Salma ng isang exclusive frozen meat package mula sa isang partikular na supplier. Supplier na nagtatrabaho lang hating gabi at ayaw makilala. Sa mga investigation document, binigyan ng tawag ang lalaki na yon na The Core dahil sa kanyang role na parang isang lihim na delivery man. Ngunit, habang mas maraming data ang nakakalap, mas naging malinaw na ang lalaki na yon ay hindi lang basta delivery man. Gumagalaw siya ng masyadong tahimik, masyadong nasa oras, at masyadong madalas na pinagmamasdan ang paligid bago ibigay ang suitcase kay Salma. May isang regular na rutina, halos parang isang ritual.
Sa isang partikular na gabi, naghihintay siya sa kanyang itim na sasakyan sa loob ng ilang minuto, sinisigurado na talagang umalis na ang lahat ng tindera, sinisigurado na walang nakakakita. Pagkatapos lumabas ni Salma mula sa loob ng kanyang kiosk, bubuksan niya ang trunk, kukunin ang suitcase na yon, ibibigay ito sa isang mabilis na galaw, pagkatapos ay babalik sa loob ng sasakyan ng walang imik. Sumisindi ang ilaw ng sasakyan, dahan-dahang umiikot ang makina at umalis ang sasakyan nang walang iniiwan na bakas ng tunog. Ang nagpapahirap pa sa sitwasyon ay ang fact na hindi kailanman nakita si Salma na may dalang suitcase na yon sa kanyang bahay. Ilang minuto pagkatapos matanggap ang suitcase, nawawala siya sa likod ng palengke, pinapatay ang lahat ng ilaw ng kiosk at walang sinumang saksi ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya doon. Kahit ang mga security guard ay umamin na hindi sila nangahas lumapit sa lugar na yon. Bawat pagsubok nilang suriin, nakikita lang nila ang pinto ng kiosk ni Salma na bahagyang nakabukas at ang kakaibang malamig na simoy ng hangin na lumalabas mula sa siwang nito. Hindi malamig na parang mula sa freezer o kundi malamig na parang hangin sa saradong espasyo na hindi dapat naroroon sa tropikal na kapaligiran ng palengke. Nang marinig ni Raka ang balita tungkol sa lalaking nakasuot ng black suit, agad siyang napako. Naramdaman niya na nakita na niya ang parehong itim na sasakyan ilang linggo na ang nakalipas nang sundan niya si Salma mula sa malayo. Nakaparada ang sasakyan na yon sa labas ng palengke. Madilim na madilim ang bintana ng sasakyan na parang obsidian na may plate number na tila sinadyang itago. Naramdaman niya noon na may matang nagmamasid sa kanya mula sa likod ng bintana ng sasakyan. Kahit hindi niya masigurado, ang parehong lamig ay gumapang sa kanyang batok nang maalala niya ang sandali na iyon. Nagsimula ring tuklasin ni Raka ang posibilidad na hindi nag-iisa si Salma. Kung ang lalaking nakasuot ng black suit ay delivery man lang, sino ang nag-utos sa kanya? Kung kasama niya si Salma, ano ang totoong role ni Salma sa operasyon na ito? Habang mas pinag-aralan niya ang pattern ng kanilang pagpupulong, mas naging malinaw na si Salma ay hindi ang boss sa operasyon na ito. Tila siya ang isang taong sumusunod sa mga instructions na hindi niya dapat suwayin. Sa isang gabi ng madilim na ang palengke, sinubukan ni Raka na lumusot sa parking area para bantayan ang pagdating ng lalaking iyon. Nagtago siya sa likod ng isang bakanting truck, isinulat ang direksyon ng CC camera, at tinantya ang route ng pagdating ng itim na sasakyan na iyon. Exactly 2 oras 15 minuto narinig ang tunog ng gulong ng sasakyan na dahan-dahang gumulong mula sa malayo. Sumisindi ang ilaw ng sasakyan ng malabo na sinusunod ang parehong pattern ng pagdating tulad ng nasa footage. Pinigil ni Raka ang kanyang paghinga, nararamdaman ang tibok ng kanyang puso na humahampas sa kanyang buto-buto. Huminto ang sasakyan sa parehong lugar. Bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng black suit ang lumabas. Ngunit nang lumingon ang lalaki ng bahagya na tila may napansin na kakaiba sa hangin ng gabing iyon, may nakita si Raka na halos ikawala ng kanyang balanse. Ang lalaki ay hindi lang maingat, kumilos siya na parang isang taong sanay na minamatyagan. Huminto siya, bahagyang umangat ang ulo, pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin precisely sa lugar kung saan nagtatago si Raka. Kahit hindi malinaw ang kanyang mukha, naramdaman ni Raka na diretsong nakatitig sa kanyang mga mata ang lalaki, tumatagos sa dilim, tumatagos sa espasyo. Tingin na hindi dapat taglay ng isang ordinaryong courier. Walang sinabi ang lalaki. Isinara lang niya muli ang trunk ng kanyang sasakyan, bumalik sa loob ng sasakyan at umalis. Na para bang alam niyang sinusundan siya, na para bang alam niyang hindi ligtas ang plano ng gabing iyon. Kinabukasan ng umaga, mas huling nagbukas ang tindahan ni Salma kaysa sa karaniwan. Tila balisa si Salma, paminsan-minsan ay sumusulyap sa pangunahing daan na tila may hinihintay o iniiwasan. Napansin ni Raka na nagmamasid mula sa malayo na ang relasyon sa pagitan ni Salma at ng lalaking nakasuot ng black suit ay hindi ordinaryong business relationship. Ito ay relasyon na kinapapalooban ng takot, banta, at isang bagay na mas malalim kaysa sa isang illegal na transaction. At ang metal suitcase na yon, ang suitcase na nagpaparam ng stock ng karne ni Salma. Ano man ang laman nito, iyon ang susi ng lahat ng misteryo na ito. Ang operasyon ng gabing iyon ay dapat na ang turning point ng investigasyon. Naghanda na ang pulis ng strategy simula pa lang ng hapon. Nagpakalat ng mga miyembro sa bawat sulok ng palengke, isinara ang lahat ng access point, at inilagay ang ambush team sa bubong ng gusali para masigurong walang makakalusot.
Naghintay sila sa pagdating ng lalaking nakasuot ng black suit na laging lumalabas sa parehong oras na may rutina na hindi kailanman nagbabago. Ngunit nang dumating ang 10 oras 10 minuto nagsimulang gumuho ang buong plano sa paraang hindi maipaliwanag. Narinig ang tunog ng makina ng sasakyan mula sa malayo. Dahan-dahang pumasok ang ilaw ng itim na sasakyan sa parking area ng palengke. Ang mga pulis na nagtatago sa likod ng mga kiosk ay itinaas ang kanilang mga kamay, nagbigay ng senyales na dumating na ang target. Lahat ng posisyon ay nakasara, lahat ay handa. Ngunit sa loob lang ng ilang segundo pagkatapos bumukas ang pinto ng sasakyan, nagbago ang kapaligiran. Lumabas ang lalaking nakasuot ng black suit tulad ng dati nang hindi nagmamadali, nang walang pag-aalinlangan. Lumingon siya sa kaliwa, sa kanan, pagkatapos ay sa direksyon ng mga madilim na kiosk. Ngunit bago pa makalapit ang pulis, biglang huminto ang figura na tila may narinig na hindi narinig ng iba. Ang kanyang tingin ay umangat sa bubong ng palengke. Isang pulis sniper ang sumumpa na direkta siyang tiningnan ng lalaki, kahit na nagtatago siya sa dilim. Na para bang ang figura na yon ay nakakaramdam ng kanilang presensya nang hindi na kailangang tingnan. Go, sigaw ng komandante. Tumakbo ang mga pulis mula sa dalawang direksyon. Ngunit exactly nang lumapit sila, napakabilis ng galaw ng lalaki, masyadong mabilis para sa isang tao. Dumiretso siya sa pagitan ng dalawang gusali ng kiosk na kasing lapad lang ng katawan ng isang matanda. Hinabol ng pulis, sinindihan ang flashlight. Ngunit madilim at liku-liko ang pasilyo. Ang flashlight ay nakakakuha lamang ng isang itim na anino na tila nawawala sa dilim. Sa dulo ng makitid na pasilyo ay mayroon lamang isang kalawangin na iron door na saradong-sarado. Imposibleng makadaan ang sinuman ng walang tunog, lalo na sa loob ng ilang segundo. Ngunit nawala na ang lalaki na parang nilamon ng lupa. Samantala sa tindahan ni Salma, nagkaroon din ng kaguluhan. Isang pulis na nagbabantay malapit sa tindahan ang nakakita sa pinto ng tindahan na dahan-dahang bumukas na tila may nagtulak mula sa loob. Nang lumapit siya, nakita niya si Salma na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay nililiwanagan ng isang maliit na ilaw mula sa nakabiting lampara. Ngunit ang nagpatigas sa pulis na yon ay ang ekspresyon ni Salma. Hindi gulat, hindi takot, kundi kalmado. Masyadong kalmado na parang isang taong alam na kung ano ang mangyayari. Nang tangkain ng pulis na pigilan, biglang umatras si Salma sa loob ng tindahan. Pagkatapos ay agad na namatay ang ilaw. Sa dilim, narinig ang mabilis na tunog ng mga hakbang. Sinundan ang tunog ng likod na pinto ng tindahan na bumukas at sumara ng malakas. Nang pumasok ang pulis na may flashlight, wala silang nakita. Nawala si Salma kung saan man. Ang kanyang tindahan ay naiwan na bukas, na para bang sinadyang iwan para matagpuan. Sa ibabaw ng mesa ay mayroon lamang malinis na timbangan, matatalim na kutsilyo na maayos na nakalagay ng walang kahit isang patak ng mansa, at ilang bakanteng balde. Walang bakas ng labanan, walang tanda ng pagmamadali. Umalis si Salma ng kalmado na parang isang taong alam ang plano ng pulis bago pa man ito nabuo. Ngunit, ang pinakapansin-pansin ay isang malaking bagay na nasa sulok ng tindahan. Isang malaking metal freezer na may makapal na kandado sa harap nito. Mukhang mabigat ang freezer, napakabigat. Kahit 4 na pulis ay kinailangan itong bahagyang ilihis para lang mailipat ito ng ilang sentimetro. Ang ilaw ng flashlight ay nagre-reflect mula sa malamig na metal surface nito. Bakit nakakandado ng ganito? Bulong ng isa sa mga pulis. Hiniling ng komandante sa teknisyan na buksan ang kandado na yon. Ngunit ang kandado na yon ay hindi ordinaryong kandado. Ito ay isang industrial lock, modelong karaniwang ginagamit para i-secure ang mga research facility o medical storage room. Kahit na sinubukan itong buksan gamit ang isang crowbar, hindi gumalaw ang kandado. Sa halip, ang freezer ay naglabas ng kakaibang mahinang humming sound na kakaiba, hindi tulad ng tunog ng isang ordinaryong refrigerator. Ang humming nito ay malambot, halos parang isang regular na vibration na parang mechanical heartbeat. Nagsimulang makaramdam ng hindi komportable ang ilang pulis na malapit sa freezer na yon. Na para bang may isang bagay sa loob nito. Isa sa kanila ang bumulong. Sira ka na lumusot sa lugar ng tindahan pagkatapos humupa ang kaguluhan ay nagmamasid mula sa malayo. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya na ang freezer na iyon ay hindi lang basta lalagyan ng karne. Ito ang sentro ng lahat ng misteryo, ang susi na matagal na nilang hinahanap.
Ngunit bago pa mabuksan ang freezer, sumigaw ang isang opisyal mula sa labas ng tindahan. Sa likod ng tindahan, may lihim na pinto. Nagkakagulo ang lahat ng pulis na umalis, iniwan ang nakakandadong freezer na yon. Sinulyapan ni Raka ang freezer na yon ulit. Naramdaman niya na tila may gumagalaw sa loob nito ng dahan-dahan o baka imahinasyon lang niya. Ngunit anumang iyon, isang bagay ang alam niya. Hindi basta-basta iniwan ni Salma ang freezer na yon. Inilagay niya ito doon bilang isang mensahe o bilang isang babala o bilang isang bitag. Ang ambush ng gabing iyon ay hindi lang nabigo, ipinakita nito na laging isang hakbang na nauuna sina Salma at ang lalaking nakasuot ng black suit. At ngayon ang investigasyon ay pumapasok sa isang mas madilim, mas malalim at mas mapanganib na stage. Kinabukasan pagkatapos ng nabigong ambush na iyon, puno ng tensyon ang opisina ng pulisya. Lahat ng opisyal ay nagtatrabaho ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. May tumatawag sa mga saksi, may sumusuri muli sa CCTV footage, at may sumusubok ding hanapin ang itim na sasakyan ng misteryosong lalaking nakasuot ng black suit. Ngunit, ang pangunahing pokus ng investigasyon ay muling napunta sa figura ni Salma, ang babae na nawala bago pa man siya matanong ng pulis ng kahit isang tanong. Ang pinuno ng Forensic Identification Unit, isang experienced man na nagngangalang Surya, ay tumanggap ng pinakamahirap na gawain na tuklasin ang background ni Salma. Ngunit nang inilagay niya ang litrato ni Salma sa National Population Data System, naramdaman niya agad na may kakaiba. Hindi nakilala ng sistema ang mukha na yon. Walang match, walang record, walang official identity. Na para bang hindi kailanman nabuhay ang babae na yon sa administratibong paraan sa Pilipinas. Pinabilis ni Surya ang paghahanap gamit ang lumang method, kinukot ang mga archive ng mga civil record, kinontak ang mga barangay hall, hanggang sa ihambing ang litrato ni Salma sa data ng mga nawawalang babae mula sa iba't ibang rehiyon. Pagkatapos ng maraming oras na walang resulta, sa wakas ay may nakita siya mula sa isang lumang archive na dating itinuring na hindi relevant. Isang litrato ng isang teenage girl na nawala 11 taon na ang nakalipas mula sa labas ng Kalimantan. Malabo ang litrato, mababa ang kalidad nito. Ngunit huminto ang mata ni Surya sa isang detalye. Ang tingin ng mata. Ang parehong tingin ng mata na kay Salma. Ang pangalan sa archive ay hindi Salma, kundi Laras Ayunadira, isang 16 na taong gulang na babae na naiulat na nawala mula sa isang shelter para sa mga biktima ng human trafficking. Ayon sa lumang record, si Laras ay isa sa 3 babae na tumakas ng i-raid ng pulis ang human trafficking syndicate. 2 ang natagpuan na mahina at may malubhang trauma. Isa ang hindi kailanman natagpuan, si Laras o ngayon ay kilala bilang Salma. Ang pagbabago ng pangalan ay may katuturan, ngunit mas madilim na misteryo ang lumitaw nang kinukot ni Surya ang mga kasunod na archive. Hindi lang tumakas si Laras, kundi tinukoy din siya bilang ang tanging biktima na direktang nakaharap sa pinuno ng syndicate. Sinabi pa na ang dalaga ay nakaranas ng matinding trauma hanggang sa nawalan siya ng kakayahang magtiwala sa sinumang tao. Pagkatapos tumakas, sumailalim siya sa maikling treatment pagkatapos ay nawala mula sa sistema. Walang record ng paaralan, trabaho, o social life. Na para bang sinadyang burahin niya ang kanyang mga bakas. Nang bisitahin ng pulis ang dating shelter para magtanong tungkol kay Laras, isang dating opisyal na ngayon ay retired na ang nagbigay ng sagot na nagpatigas sa kapaligiran ng silid. Si Laras na yon, nagbago siya pagkatapos tumakas. May isang bagay sa kanyang mga mata. Trauma nga. Ngunit hindi lang iyon, parang may galit na patuloy na nagliliyab. Nang lumabas ang identity ni Salma, lumitaw ang isang malaking tanong. Ano ang kaugnayan ng kanyang madilim na nakaraan bilang biktima at ng misteryosong tindahan ng karne na pinapatakbo niya ngayon? Bumalik ang pulis sa palengke para ipagpatuloy ang investigasyon. Pumasok sila sa maliit na silid sa likod ng tindahan ni Salma, ang lugar na dating hindi nasuri dahil sa lubusang pagkabigo ng paghahanap ng gabing iyon. Maliit ang silid, ngunit sa loob nito ay may ilang nakatuping dokumento at isang notebook na halos nakatago sa likod ng tumpok ng mga bakanteng kahon. Luma ang notebook, puno ng mga scribble ang mga pahina nito, ilang itim na mansa, at mga numero na maayos na inayos. Nang buksan ni Komandante Fikri, agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso, isang listahan ng mga pangalan, 12-12 pangalan. Lahat sila ay mga taong naiulat na nawala sa nakaraang 3 taon.
At ang mas nakakatakot, karamihan sa kanila ay mga taong nakatira o nagtatrabaho malapit sa palengke ng Antasari. Ilang pangalan ay mga regular customer pa nga ni Salma na huling nakita na buhay ilang araw bago sila naiulat na nawala. Sa isang partikular na pahina ay may kakaibang simbolo, isang bilog na may patayong linya na tumatawid dito. Hindi pa masigurado ng pulis ang kahulugan nito, ngunit ang simbolo na iyon ay lumalabas ng paulit-ulit. Na para bang isang tanda, isang sistema, o isang ritual, ang pinaka-nagpatayo ng balahibo ay ang maliit na tala sa likod ng cover ng notebook para sa mga piniling mawala. Ang mga salitang iyon ay nakasulat sa pulang tinta na halos kupas na, ngunit malakas ang kahulugan nito, halos nagpaparatang. Si Raka na pinayagang tingnan ang notebook dahil sa kanyang pagiging pangunahing saksi ay agad na naalala ang isang bagay. Ang mga customer ni Salma ay hindi lang tila addicted, kundi tila rin isang taong nawawalan ng direksyon. Isang taong pagod, nawawala sa buhay, at marahil ay naghahanap ng isang bagay na lampas sa normal. Maaaring target sila ni Salma o sila mismo ang dumating nang hindi nila namamalayan na patungo sila sa kapahamakan. Nang ihambing ng pulis ang mga pangalan na yon sa CCTV footage ng palengke, lumitaw ang mas nakakatakot na fact. Ilang tao sa listahan na yon ang na-record na nakikipag-usap kay Salma bago sila nawala. Ilang nakita na sumunod kay Salma sa likod ng palengke. At mula sa ilang night footage, nakita ang metal suitcase na dala ng lalaking nakasuot ng black suit na ibinigay precisely pagkatapos pumasok ang mga partikular na tao sa kiosk ni Salma. Na para bang may direktang kaugnayan ang pagkawala ng mga taong iyon sa paglitaw ng misteryosong metal suitcase na laging nagpaparam ng kanyang paninda. Ang identity ni Salma na lumabas ay nagpabatid sa lahat na ang babae na iyon ay hindi lang basta bagong tindera. Siya ay isang taong may dalang sugat mula sa nakaraan, isang sugat na maaaring naging isang bagay na mas mapanganib kaysa sa inaakala ng sinuman. Hindi lang ipinaliwanag ng kanyang identity ang nakaraan. Nilinaw ng kanyang identity na matagal nang nagpaplano si Salma ng isang bagay. Isang bagay na nangangailangan ng mga biktima. Isang bagay na nangangailangan ng partnership sa figura ng lalaking nakasuot ng black suit, at isang bagay na ngayon ay nakatayo precisely sa harap ng pulis. Iyon ay isang network na mas malaki kaysa sa isang misteryosong babae na nagngangalang Salma. Halos 2 linggo bago nabuksan ng forensic team ang freezer na iyon. Mas makapal ang metal layer nito kaysa sa ordinaryong market freezer. Na para bang idinisenyo ito para panatilihing nakatago ang isang bagay, hindi lang basta panatilihing frozen ang karne. Nang mabali ang huling kandado at dahan-dahang inangat ang takip nito, ang malamig na hangin na lumabas mula sa loob ng freezer ay nagpatahimik sa buong team. Hindi dahil sa lamig na bumabaon, kundi dahil sa amoy na hindi maihahambing sa anumang nakita nila sa palengke na yon. Agad na tumalikod ang ilang opisyal. Ang ilan naman ay umatras ng 2 o 3 hakbang nang hindi nila namamalayan. Ang pinuno ng forensic team ay isinara pa nga muli ang takip ng freezer na nanginginig ang 2 kamay ng walang imik. Walang official report, walang litrato na lumabas, walang konklusyon na inihayag. Lahat ng nagbukas ng freezer ng gabing iyon ay agad na inilipat sa ibang gawain kinabukasan ng walang explanation. Kahit ang mga chismis sa mga pulis ay hati. May nagsasabi na ang nakita nila ay imposibleng nanggaling sa isang katawan. May naniniwala na ang freezer na iyon ay mayroong nakatago na inihanda na matagal bago pa man nagbukas ng tindahan si Salma. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na pag-usapan ito ng higit sa isang pangungusap. Na para bang ang simpleng pagbanggit nito ay makakapagpabalik sa isang bagay na inaasahan nilang nawala na. Sa gitna ng lumalalang takot, ang paghahanap kay Salma at sa lalaking nakasuot ng black suit ay hindi nagbunga. Nawala ang bakas ng sasakyan na pinaghihinalaang ginamit nila ilang daang metro lang mula sa palengke, na para bang naglaho sila exactly sa gitna ng daan. Ang sisi sa buong paligid ay nagkaroon ng disturbance sa parehong oras. Patay ang cellphone ni Salma. Lahat ng population data na may kaugnayan sa kanyang dating identity ay nawala sa central server taon na ang nakalipas na parang may sadyang nagtanggal sa kanya sa mapa ng buhay. 3 linggo pagkatapos ng insidente, muling nagbukas ang palengke ng Antasari. Mahigpit na tinakpan ng management ang kwento ng freezer, tinawag itong insidente ng sira na gamit para pigilan ang takot. Ngunit, ang mga tindera na nakakaalam ng sitwasyon ay hindi agad nakabangon. Ang ilan sa kanila ay mas maagang nagsara ng tindahan kaysa sa karaniwan, kahit bago pa man tuluyang lumubog ang araw.
Mayroon ding piniling huminto na sa pagtitinda na iniisip na hindi na malinis ang lugar na yon. Hindi sa pisikal na kahulugan, kundi isang bagay na mas matanda, mas madilim. Ang tindahan ni Salma mismo ay nanatiling bakante. Nalinis na ang kahoy na mesa nito ng mga janitor. Pinalitan ng bago ang timbangan. Maging ang plastic curtain na dati niyang ginamit ay tinapon na. Ngunit bawat pagdilim ng gabi, ang ilang tindera na dumadaan ay umamin na nakakaamoy sila ng malabong amoy mula sa direksyon ng tindahan na iyon. Amoy na kilala nila, ngunit ayaw nilang alalahanin. May sumumpa na nakita nila ang kurtina ng tindahan na bahagyang gumagalaw na parang may isang tao sa loob. Gayong wala nang sinuman doon. Mayroon ding nakarinig ng malakas na tunog na parang isang iron door na hinihila mula sa ilalim ng lupa kahit walang storage room sa ilalim ng sahig ng palengke. Si Raka, ang tanging journalist na sumubaybay sa kasong ito simula pa lang, ay nagsulat ng kanyang huling report na may isang pangungusap na nagpatayo ng balahibo ng kanyang mga mambabasa. Hindi natin kailanman talaga nalaman kung ano ang ibinenta ni Salma. Ngunit tila anumang iyon ay hindi pa tapos. Simula ng gabing iyon, may isang hindi nakasulat na rule ang mga taga-Antasari. Sinuman ang dadaan sa palengke pagkatapos ng curfew ay pinaghihiligan na huwag tumingin sa direksyon ng tindahan na dating inokupa ni Salma. Dahil maraming naniniwala na anumang dating nasa loob ng freezer na iyon ay marahil naghihintay pa rin na may tumitig sa kanya muli.